Good afternoon po sa ating lahat. Mukhang napasarap kayo sa ating diskusyon at hindi tayo nakapag-prayer meeting. Pero ganun pa man ay tayo po magpapatuloy. Buksan po natin ang ating Psalter hymnals at from the back, page 78. Tayo po babasa mula sa Belgic Confession of Faith. Page 78 at the back of your Psalter hymnals. Nakita na po natin? Let me read. The union and distinction of the two natures in the person of Christ. We believe that by this conception, the person of the Son is inseparably united and connected with the human nature, so that there are not two sons of God, nor two persons, but two natures, united in one single person. Yet each nature retains its own distinct properties, as then the divine nature has always remained uncreated, without beginning of days or end of life, filling heaven and earth. So also has the human nature not lost its properties, but remained creature, having beginning of days, being a finite nature, and retaining all the properties of a real body. And though he has by his resurrection given immortality to the same, nevertheless, he has not changed the reality of his human nature. For as much as our salvation and resurrection also depend on the reality of his body. But these two natures are so closely united in one person that they were not separated even by his death. Therefore, that which he, when dying, commended into the hands of his Father was a real human spirit, departing from his body. But in the meantime, the divine nature always remained united with the human, even when he lay in the grave. And the Godhead did not cease to be in him any more than it did when he was an infant, though it did not so clearly manifest itself for a while. Wherefore, we confess that he is very God and very man, very God by his power to conquer death, and very man that he might die for us according to the infirmity of his flesh. Ang title po ng ating sermon sa hapon na ito ay pinamagatang Very God and Very Man. At ito po ay unang isinermon sa The Reformed Church of Mangere, South Auckland, New Zealand. Ito po ay preached during Lord's Day, April 13, 2008. At ito ay pinreach po ni Reverend Sirjik Bajima. Title, Very God and Very Man. So, ang sermon po natin mapapakinggan ay sermong hango sa sermon ng pastor na aking nabanggit. Ito po ay sermon reading o tinatawag po nating sermon delivery. I-deliver ko lang po itong sermon na ito sa ating lahat. So, narinig po natin yung title, Very God and Very Man. So, tayo po bang lahat ay pamilyar sa phrase na yan? Very God and Very Man. Bakit? Tuwing umaga, palagi po nating binibigkas yan. Po. Very God and Very Man, every time na tayo nagko-confess ng ating pananampalataya sa ating Nicene Creed. At gusto ko rin lang ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng ating sinasalita, yung ating kinoconfess tuwing umaga
sa Nicene Creed. Ang mga bagay na yan, hindi lamang natin kinoconfess. Dapat alam natin kung ano kahulugan. At ito ang trabaho ng Belgic Confession at saka ng Heidelberg Catechism. Yung mga document na yan, ang nagpapaliwanag at nagbibigay ng pagpaliwanag doon sa mga kredo na ating sinasalita, na ating pinapahayag, ikinoconfess sa ating mga pananampalataya. Kaya ngayong hapon, ating pagsama-samahang pag-aralan, Very God and Very Man. At ito po ay kaya napakahalaga na maintindihan natin ang Very God and Very Man sapagkat marami nagsasabi, tama ba yung pastor, yung 100% man and 100% God? Tama din naman, di ba? Pag sinabi nating may nagsasabing full God and full man, before, ganyan din tayo sinasabi na, di ba? A true God and a true man. Pero, ang pinaka-accurate, ayon sa pagsasaayos ng mga sasaayos at inilalarawan ng ating credo, ay yung salita, yung praise, na very God and very man. Diyos na Diyos, tao na tao. No, di ba? Very God and very man. So, ang very God and very man ay praise na pinagdabitihan ng napakahabang panahon. Ito po ay tungkol sa nature ng ating Panginoong Jesucristo. Sino ba siya? Kaya ito naman ay palaging topic ng lahat ng mga pagtatalo. Kaya naman, itong nagbunsod noong 324 AD na i-resolve ang controversy ito patungkol dito sa usapin ng katauhan o persona ng ating Panginoong Jesucristo. At ito nga yung Council of Nicaea. Kaya nga itong very man and very God ay marinig natin doon sa Nicene Creed, hindi po ba? In 324 AD, the Council of Nicaea resolved the controversy about the divinity of Christ. Bakit? Sapagkat ng mga panahon na yon, lumabas itong si Arius. Si Arius, hindi siya naniniwala sa Trinity. Of course, kapag hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo, hindi ka talaga maniniwala sa Trinity kasi kulang, di ba? So, hindi siya naniniwala sa Trinity at sa kanyang pagtuturo, ang Ama at ang Anak ay iisa lamang. Gusto kong pakinggan nating mabuti at para nakita natin yung pagkakaiba ng sinasabi ng ating creeds at yung mga maling katuruan tungkol sa nature at kalikasan o kalikasan ng the second person of the Trinity, ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga dyan, dinedenay ni Arius yung katuruan na merong tatlong persona bagkos sa kanyang pagtuturo, yung Father and yung Son ay isang person lamang. Ang mga controversy ito ay muling naulit 57 years later. At ito naman ay lumabas muli doon sa Council of Constantinople, AD 381. Gusto ko nating baybayin muna natin ang history para makita natin na usaping ito ay napakatagal na. At hanggang ngayon ay issue pa din, hindi po ba? Simula na nagsimula ang church ay usapin na ito, itong nature ng ating Panginoong Jesucristo. So sa Council of Constantinople, dito naman natin makikita itong si Apollinaris. Hindi po revolution to, baka akala niyo si Apollinario Mabini. Si Apollinaris ay siya po naman ay nagtuturo ng mga panahon na yon. At siya po ay actually kontra kay Arius. Siya ay naniniwala talaga na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ang problema, bagamat ang Panginoon ay tunay na Diyos na kanyang pinaniniwalaan, pero hindi siya naniniwala na ang Panginoon ay tao. So nakita natin ang magkakaiba. Diyos lamang siya, pero hindi siya tunay na tao.
Sumanib lamang ang espiritu sa katawan upang maging divine human being ang Panginoon. So, ibig sabihin, sa incarnation, nag-fusion lang, parang si Vegeta at saka si Goku, di ba? Nag-fusion lang. Sumanib lamang yung Diyos na katauhan sa katawan upang maging isang, hindi super saiyan, divine human being ang Panginoon. So, yun po yung kanyang katuruan. At doon din sa Council of Constantinople, dyan din lumabas yung Nestorius. Si Nestorius ay isang bishop doon sa Constantinople. At meron din siyang binigay na bagong katuruan. Sabi ni Nestorius, ang Panginoon ay may dalawang persona sa Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoong Jesucristo ay may dalawang persona. Yung taong si Jesus lamang, at sa kanyang paniniwala, yung taong si Jesus lamang ang nagpakasakit at ang namatay, pero hindi po pinag-uusapan yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hiwalay lahat ng kanilang ginawa. So, may dalawa siyang person, yung isang divine, at may dalawang nature, isang divine, at isang man, at yung nagpakasakit, yung namatay, yung man lang, hindi divine. So, hindi kabahagi yung kanyang divine nature doon sa mga ginawa noong kanyang human nature. So, kung titingnan natin, parang switch ng ilaw, di ba? Yung kanyang pagkatao, yung nature ng Panginoong Jesucristo, pag inon mo, Diyos siya. Pag inok mo, tao siya. Wala siyang harmony. Hindi siya sabay. So, yan yung sinasabi naman ni Nestorius. At sumunod ay itong si Eutychus. Doon din, during 4th century, si Eutychus ay hindi ito yung inantok na nahulog. Hindi po yun. Iba ito. Hindi ito yung nahulog sa habang nakikinig na sermon ni Paul. But si Eutychus, na lumabas din ng panahon na yon, ang tinuturo niya naman ay Diyos at tao na si Jesus bago pa ito ipinanganak. So bago pa siya kinonceive ni Mary, nandoon na yung kanyang nature na man and God. Kaya naman, may dalawa na siyang kalikasan. Hindi naging addition, naging subtraction. Sapagkat pagkatapos na lumabas, dalawa nung una, noong nabuo, isa na lang. So, sa ating paniniwala at sa turo ng ating confession at credo, ang pagiging tao ay idinagdag lamang ng Panginoon sa kanyang divine being. Dito kay Eutychus, palbasi nga, hindi ito yung nakatulog. Sa kanya, subtraction ang nangyari. So, dalawang nature, nung ipinanganak, naging isang nature na lang. So, kaya naman, sa dami nitong mga napakaraming katuruan na sadyang nagbibigay talaga ng confusion sa lahat ng mga mananampalataya ng panahon at saka sa iglesia, 70 years later, lumabas itong Council of Chalcedon. A little bit of history tayo, di ba? 451 AD. So, 70 years later after ng Council of Constantinople. Ano po? Lumabas ito, a Great Council of Chalcedon 451. Kaya meron tayong Chalcedonian Creed. Tama po ba? At dito nga, binuksan muli ang usaping ito at muling ni-reject ng simbahan ang mga lumabas na mga iba't ibang katuruan, halos walang malinaw na paliwanag at katuruan tungkol dito at nakadagdag lamang ng kalituhan sa maraming mananampalataya. Ang Council of Chalcedon ay bumuo ng mga scholars ng kanilang panahon at gumamit ng maakmang termino upang lubos na maging malinaw ang katuruan na naaayon sa itinuturo ng Biblia. At dito nga lumabas yung salitang very God and very man. Sa praise na yon, walang mangyayaring kalituhan. Kaya, bakit ba sinasabi natin, ba't ang dami nating creeds? Di ba?
Creeds natin, madami, di ba? Meron tayong Apostles' Creed, di ba? Then, meron tayong Nicene Creed. Tandaan natin, ang original yung Apostles' Creed. Pero dahil yung kanyang mga phrases, yung kanyang mga statement ay very general, nagbunsod yun ng maraming kalituhan para yung mga ay idipan yung kada bahagi noon. Kaya naman, nagkaroon nga nitong Nicene Creed, kaya meron din tayong binibigkasan. At kung mapapansin nyo, yung Apostles' Creed at yung Nicene Creed, pareho sila, pero may pagkakaiba. Ano pagkakaiba? Mas detalyado ang Nicene Creed, hindi po ba? At dito nga ay muli yung Chalcedonian Creed, lumabas din yan upang muling linawin din yung mga controversy regarding o bumabalot na controversy sa katauhan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin mga kapatid, kapag sumala tayo dito sa kalikasan at katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, malinang lahat ng pagkaunawa natin sa gospel. Kaya napakahalaga ng katotohanan na ito sa ating lahat. Hindi rin natin maintindihan ang Trinity. Hindi po ba? So, napakahalaga. Kaya ito naman ay binigyan talaga ng panahon ng church sa ating kasaysayan upang maging malinaw ang mga katuruan patungkol dito. Ang naging komento lang ng marami dito sa Chalcedonian Council, masyado raw scholastic. Kasi yung mga termino nilang ginagamit, medyo mabigat. Kaya nga sa ating lahat, pastor, masyado namang napakalalim yan. Pero mga kapatid, hindi porkit malalim, ay nagyayabang lang yung mga gumagamit nito o matataas lamang ang pinag-aralan. Hindi po yun para sa matataas na pinag-aralan. Pag sinasabi pong lumalalim ang mga bagay-bagay, yun lamang po ang akmang termino na po pwedeng lumapat doon sa ekspresyon ng katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Diyos na Diyos, taong tao. Very God and very man. Siyempre, naman, pag 100% man and 100% God, parang medyo marami kang iisipin in between, hindi po ba? Pero, totoong God, Diyos na Diyos, taong tao, very God and very man. Makes sense, hindi po ba? Then, so, sa hapon pong ito, dalawa lang naman po yung puntong pag-uusapan natin, patungkol din doon sa ating binasa. So, sa teaching ng Chalcedon, according to the scripture, there are two natures in Christ. Yun muna po titingnan natin. There are two natures in Christ. Yung nature sa Tagalog ay likas. Tama po ba? Kalikasan. So, pag sinabi nating nature, we understand that para ma-distinguish natin kung anong klase ang isang nilalang, kailangan maintindihan natin ang kalikasan niya. Tama po ba? So, pag sinabi nating horse, siyempre, ang nature niya, horse, magaling siya tumakbo, siya ay nakatira sa parang, at tigidik-tigidik, tama po ba? At iba rin yung nature ng angel, di ba? Pag sinabing angel, naiintindihan natin na may iba siyang nature, hindi nature ng tao yung angel. Kaya yung angel at tao, magkaiba. So, ganon din. Ang Diyos, iba ang kanyang nature, and then, ang tao, iba rin ang kanyang nature. Alam natin kung tao siya, sapagkat yun ang nature niya, isang tao. At pag-usapan natin sa dalawang nature na meron ng Panginoong Jesucristo, pag-usapan natin yung una, yun yung kanyang divine nature. Ang kanyang pagiging Diyos, ang nagkasakatuparan ng kanyang pagkabuhay na muli. Hindi po ba? Kasi yung kanyang divine nature, doon natin makita na ang Panginoong Jesucristo noong namatay, bakit ba siya muling nabuhay? Sabi ng katuruan ng Biblia, hindi siya kayang i-contain ng libingan. Tama po ba? Bakit? Sapagkat sa kanyang sarili lamang, bilang Diyos, wala naman talaga siyang kasalanan di ba? Ang kasalanan ay kabayaran sa kamatayan, ang binayaran ng kamatayan ay ang kasalanan natin, hindi kasalanan niya. So, ang Diyos ay walang kasalanan. Kaya lamang nandoon siya sa kanyang human nature na gumanap ng kamatayan upang yung kamatayan
ay mapagtagumpayan niya. Siya'y muling binuhay na muli, nabuhay siya muli, sapagkat alam natin na hindi siya kayang i-contain ng kamatayan bilang isang Diyos. Kaya ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay. Ang nagbayad ng buong halaga ay walang iba kung hindi ang kanyang likas na pagiging tao. Itong nagdusa at namatay, ngunit lahat ng ginawa ng kanyang kalikasang tao ay may walang kapantay na halaga sapagkat ang tao ay Diyos din. So yung infinite, yung pinakawalang kapantay na value, infinite value ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kung kamatayan lamang ng tao, hindi ba? Hindi walang infinite value. Pero sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay Diyos ding totoo, yung kamatayan ng katawan ng tao ay nagkaroon ng infinite value. Kaya nga itong sinasabi ng Article 19 na ang Panginoong, yung value ng kanyang pagiging tao na palaging kasama ng kanyang pagiging Diyos, at yung mga bagay na iba sa mga pangyayari na hindi natin nakita sa isang tao ay kakaroon sa katuparan because ang Panginoong Kristo, ang pagkakaiba sa atin, is not only man, but He is also divine or God. So, the second article naman ng Article 19 speaks of Christ's human nature. Kanina, divine nature. Ngayon, yung kanyang human nature. Dalawa lang, ha? Yung nature na divine and human. Matatanda natin sa Matthew 4 and 2. Itong Matthew 4 and 2 ng Panginoong Jesucristo ay nasa ilang. Ang tanong dito, ang pangyayari rito, ang Panginoong Jesucristo ay tinutukso ng diablo. Tama po ba? Tinutukso siya 40 days and 40 nights according to Matthew at according to the Gospel writers. 40 days and 40 nights siyang nag-ayuno, hindi siya kumakain. So sabi ng iba, nakain ng Panginoong Jesucristo yun. Pero maliwanag po ang pagtuturo ng Bible na ang Panginoong Jesucristo ay nagugutom. Hindi po ba? So pinakikita lamang ng Gospel writers yung kanyang pagiging tao. Ano yung pinakikita sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo? Na sa kanyang pagiging tao, ang Panginoong Jesucristo ay may limitasyon. Tama po ba? Meron siyang kahinaan na katulad nating mga tao. Kaya nga pag tinanong ka ni Pilosopo Tasio, bakit ba siya? Di ba meron ba Diyos na nagugutom? May Diyos ba na namamatay? May Diyos ba na nanghihina? May Diyos ba umiiyak? Of course. Hindi lamang Diyos ang Panginoong Jesucristo kung hindi siya rin taong totoo. At malinaw na ipinakikita ng Bible, ng mga writer ng New Testament, ang distinction ng kanyang pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos. At napakaraming beses na makikita natin sa Gospels na dinidiscuss talaga ng mga writers yung distinction between Christ as God, as divine, and Jesus as human, Jesus Christ as human. Kaya malinaw na itinuturo to. There are also passages in Scripture which show both. For example, in John 6:62, we heard Jesus say, "What if you send the Son of Man ascend to where He was before?" And Paul declares to the elders of Ephesus in Acts 20:28 that they are to be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. So sa maraming pagtuturo, makita natin, minsan may mga distinction, pinakikita at binibigyan din ng distinction, pero marami ring passages na pinakikita both men and yung kanyang nature na divine ay gumagawa ng action together. Hindi po ba? Kaya po, napakaganda nitong pinag-uusapan natin. Ang usapin dito, mga kapatid, dito sa ating two natures of Christ, yung sinasabi natin, there are two natures in Christ. Kaya gusto ko lang linawin na hindi po usapin dito ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Naniniwala po sila, maraming naniniwala, na tunay ng Diyos ng Panginoong Jesucristo. At lalo rin namang hindi pinag-uusapan kung ang Panginoong Jesucristo rin naman ay tao. Maraming naniniwala na ang Panginoong Jesucristo nga ay tao. Pero ang issue rito,
ay yung tao at yung Diyos ay pinagsama sa isang persona. Yun po ang hindi maabot ng isipan at nagiging tanong ng marami. Posible ba na ang Diyos at ang tao, yung kanyang human nature, ay magsama sa isang persona? So, tandaan natin, hindi nawala ang pagiging Diyos kung hindi idinagdag ang kanyang pagiging Diyos sa pagiging tao. Para saan? Para saan? Para sa ating kaligtasan. Doon natin maintindihan. Maraming tatanong, bakit ba kailangan pang maging tao? Diyos na, magiging tao pa. Of course, may layunin. Ano layunin? Hindi tayo maliligtas kung hindi siya magiging tao. Hindi po ba? Kaya doon naiintindihan natin, sa tinuturo ng Biblia, maaaring sa ating confession din, ay tinuturo na may layunin kung bakit idinagdag ng Panginoong Jesucristo ang pagiging tao sa kanyang pagiging Diyos, ay iyon ay para maisagawa ang ating kaligtasan. One person, two natures. Yun po ang sinasabi natin kay Jesus Christ. Ang isa pa nakakalito, yung Trinity. Pero parang ganyan din, di ba? Yung Trinity naman, one nature, three persons. Tama po ba? Di ba? Parang pareho naman kung ating uunawain. Ang Panginoong Jesucristo, one nature, one person, two nature. Hindi po ba? Ang Trinity, one nature, three persons. Ang pagkakaiba lang sa Trinity, yung three persons, alam natin, may kanya-kanya silang distinction, di ba? Alam natin na ang Father, hindi ang Son hindi ang Father, ang Holy Spirit ay hindi Father or Son. Naintindihan natin. Pero dito sa persona ng Panginoong Jesucristo, mapa nature, mapa divine o mapa human, alam natin ang tinutukoy ay walang iba kundi ang nag-iisang persona ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi kasi ng Bible, there is only one mediator between God and man. And this is man Jesus. Di ba? Ang Panginoong Jesucristo. Sino nga ba ang pwedeng mamagitan sa divine at sa human? Di ba yung both divine at the same time ay human? At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. So, hindi na natin nahabang mabuti from seeing na there are two natures in Christ. Ang i-consider naman natin ngayon, there is one person with the two nature. O kanina yung dalawang nature. Pero ngayon, there is one person with the two nature. Napakaganda ng illustration ni John Calvin dito. Mas maiintindihan natin mabuti. Tayo mga reform, hindi tayo naniniwala sa trichotomy, but naniniwala tayo sa dichotomy, di po ba? Yun ang ating paniniwala. Ibig sabihin, every person, every human, ay consist ng body and soul. Si Redford at saka si body and soul, di ba? So, naiintindihan natin na meron tayong body bilang tao at meron din tayong soul. Tama po ba? Paano natin nalang may soul tayo? Paano? Kasi yun ang tanong. Yung soul kasi hindi nakakita yun paano tayong naniniwala na meron nga tayong soul? Di ba? Sinabi ng Bible, meron tayo, yung soul natin hindi spirit, gusto ko lang linawin. So, si Jesus Christ ba bilang human, meron ba rin siyang body at may sarili rin siyang soul? Of course, meron din. So, paano natin malalaan na meron tayong soul? Di ba, pag nagagalit ka, wala kang kaluluwa. Di ba, napakasama mo. Di ba? Di ba? Pag siguro tingnan na natin ng ganito, pag ang katawan natin, yung physical na katawan natin, kailangan ng pagkain. Hindi po ba? Diba? Para mabuhay yan, masustain yan, kailangan yan ng physical food. Pagkain. Pero bakit
Kung pagkain lang ang kailangan, mabubuhay ang ating katawan. Pero bakit pag kinalangan natin ng pagkain, pag-usapan ng pagkain sa ating katawan, bakit namimili pa tayo? Gusto natin tapsi, gusto natin gulay, gusto ko, nakikraving ako ngayon sa lechon, nakikraving ako ngayon sa niluto ko kanina, adobong manok na may gata, na inubos lahat ni Deacon Nat ang lahat ng sarsa. Naubos na. So, ibig sabihin, merong parte na nagke-craving, di ba? Doon natin naintindihan na iba yung pangangailangan ng ating physical body, iba rin yung pangangailangan ng ating soul, ng espiritu. Yung ating spirit ay hindi namamatay, di ba? Bumabalik yung sa Diyos. Yung ating physical body ay nabubulok, namamatay. So, iba yung pangangailangan ng divine, iba yung pangangailangan ng espiritu, at iba ang pangangailangan ng katawan. So, minsan, hindi sila magkaano. Pero nakita natin distinction, hindi po ba? Na katulad natin ay isang persona, ako si Olan, meron akong body, meron akong soul. Di ba? Ikaw ka, Romy, meron kang body, meron kang soul. Yung soul mo, hindi galit na galit. Di ba? Yung body, galit na galit. Pero tingnan natin mabuti. Sabi ni John Calvin, ganyan daw dapat nating mapicture kung ano yung union na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, the Article 19 uses the word person. And person to describe the singular entity which holds Christ's divinity and humanity together. Yun ang sabi ng Article 19. Nagsasabi ng isang persona at iyong personang yon ang tumatangan sa pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. So, two natures, one person. Okay, baka sabihin nyo, one body, ha? One person. So, malinaw sa atin. There can be no such things as impersonal human nature. Meron ba noon? Yung nature na walang personality. Lahat tayo may personality. Yung nga lang, pangit yung personality ng iba. Pero, hindi po pwede na isang persona ay walang personality. Tama po ba? Of course, kanya-kanya tayo, may sarili-sarili tayong personality. Sabi nga ni ating Pastor Anthony, ang kanyang personality panghulsam. So kakaiba siya sa personality halimbawa ni Pastor Edmar na masyado namang mahiyain, di ba? Pero ang Panginoong Jesucristo, meron din siyang sariling personality. At yung kanyang pagiging person ay nakapaloob doon sa sinasabi ng Bible na tanging siya, meron siyang humanity, yung Christ humanity, at divinity, yung Christ divinity at yung humanity ay together sa isang persona, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman mga kapatid, sa ating pinag-aralan, malinaw na sinasabi na merong tao doon sa langit. Tama ba yun? Salitang yun? Meron ng tao, bodily and soul, at yung kanyang pagiging divine, meron sa langit. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng kung paano natin binabasa 2 Corinthians 5:19, nangyari ang pagiging tao ng Panginoong Jesucristo, ito ang paraan ng Diyos to reconcile the world sa kanyang sarili. At ito ay ginawa mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Merong isang kwento rito si Reverend Pajima patungkol, sabi, dito sa isang preacher. Gusto kong basahin sa English kasi mahirap itagalog. Babasahin ko na lang. Pakinggan natin, naiintindihan naman natin. Sabi niya sa kanyang paglalarawan, sabi niya, a preacher named William Greenfield. O, sino ro yung preacher? O, yan. Nakikinig. Hindi pa inaantok. Pwede pa lang humaba. A preacher named William Greenfield once met at the house of a friend someone who was a deist. Ano ba yung deist? Ang sabi, yung deist,
A person who believes that God has nothing to do with the everyday running of this world. Yun daw yung dice, yun ang meaning. May mga taong ganoon. Hindi naniniwala na ang Diyos ay bahagi ng lahat ng nangyayari sa mundo. Di ba? Yun yung dice. Hindi siya naniniwala na ang Diyos ay nagro-rule at gumagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Siya ay naniniwala, itong dice doon sa luma, naniniwala sila, ha? Ha? Gusto ko nga dice te. Bakit pa marunong pa kayo sa akin? Dice na nga. Alam nga naman, baguhin ko. Pamalito pa sila. Kaya ganito ha, pag inyong binasa, sabihin nyo, dice. Pero lagyan nyo ng pasubali sila lem. Sabi nung dalawa, deist. O, yun. Pwede na pa kahit ano. Ay naman, hindi naman na... mahirap itong may dalawang kritika rin sa harapan. So, yan po ha. Dice na o deist? Ano ba sa tingin nyo? Mahirap bigkasin pag deist eh. Ayan. So, sabi dito, yun daw paniniwala ng mga old-timer na dice, sabi nila, ang Diyos, ay ang nung dilikha niyang mundo, ginawa niya nagbukas na, iniran niya na lang yung clock. So, bahala na. Tik, 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 tik. Bahala ka na kung paano siya mabuo, di ba? And then, sa modern, yan naman daw yung mga Diyos na naglikha ng Big Bang Theory. Yun naman daw yun sa modern, sa ating pagkakaunawa. Kaya ito raw taong ito na may paniniwala, nakita sila nitong si William Greenfield sa isang tahanan. Hindi naman siya kilala ni William Greenfield. Pero bigla raw siya nagtanong. Sinecheck niya talaga to si William Greenfield. Sabi niya, ang tanong niya, why is Jesus Christ called the Word? Bakit ba siya tinawag ng Biblia na salita? Maganda yung tanong. So, hindi naman niya alam nitong si Greenfield na siya ay sinusubukan nito o tanong na kung ano ang tanong na. Parang hindi naman naniniwala sa Diyos talaga, hindi naman naniniwala sa mga paraan ng Diyos. Pero tinanong sa kanya. So, itong si Greenfield sumagot ng straight answer. Ang sabi niya, yung straightforward at honest way, sabi niya, I suppose, as words are the way that we communicate with each other. Di ba? Tama naman. Ang salita ay isang bagay, isang paraan, how to communicate tayo with one another. Yun ang sabi niya. I suppose as words are the way that we communicate with each other, the expression is used in the sacred scripture. Yun din ang sinabi niya, the expression, yung word, is used in the sacred scripture to show to us that Christ is the only way between God and man. Wala nang iba. Sa ganong straight answer na sagot, sabi niya, I don't know any other reason. Walang ibang reason. Kaya, nandoon yung salitang word ng layunin for us na maintindihan na only Christ is the only way to God. Siya ang kaisa-isang way between man and God. Siya ang nagko-communicate lamang sa tao at sa Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga natin kanina, para saan? Para doon sa tinatawag nating special revelation, para sa ating kaligtasan. Kaya naman ito rin na sinasabi ng Galatians 4:4-5. Because we did sin, sabi rito, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive the full rights of sons. Walang ibang makakapag-reconcile sa atin sa Diyos kung hindi ang Panginoong Jesucristo na naging tao para sa atin. Wala nang iba. At nakita natin sa napakarami, kaya nga siya begotten Son. There's no one like Him. Walang katulad ang Panginoong Jesucristo. Nag-iisa lamang. Kaya naman,
Because we are sons of God, sabi ng Galatians 4:6-7, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you also an heir. Ang tinding glory kung ating titingnan mabuti ang sinasabi ng Biblia sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Ay po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na kayo ang gumawa para ang iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ay maging tao upang kami maligtas sa masalimuot na gawa ng kasalanan. Salamat po dahil niloob mo na siya ay magkatawang tao upang kami maging iyong mga anak, upang kami maging iyong mga tagapagmana. Bagamat napakalaking sakripisyo para sa inyo at sa iyong anak ang aming Panginoon, pero pinili mo ang parang ito upang sa gayon patuloy na may pagkasundo po kami sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang sermon na naming narinig sa ngayong hapon ay patuloy pong maging laman ng aming puso at isipan. Hindi po mawala ang katotohanan ito. At patuloy po namin pagpasalamat ang lahat ng ginawa po sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magpaalala. Kayo po ang patuloy na mag-ingat ng mga katotohanan ito sa aming mga puso. Salamat po sa sermon na aming narinig. Salamat po sa hapong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.